Breaking news! Alden Richards spotted sa beach, mga kasambreros. Post ito ni Laysam, no? Tapos, pero bago yan, ay update muna tayo. Si Kath nag-post sa kanyang Instagram story ng bago niyang endorsement, mga kasambreros, na Ideal Vision. Sabi niya dito ay confident 100%. Yan ang feels when you find your alagang ideal. Expert care with every checkup. Wellness products for ideal vision and ideal choices. The fit and needs. Malinaw, sabi niya dito. Ito yata yung ginawa niya, if I'm not mistaken, yung video or endorsement video nung spotted siya one time, no? Dun sa may Ideal Vision, na isa sa mga Ideal Vision centers or branches, mga kasambreros. So, medyo matagal-tagal na yun pero ngayon lang parang lumabas yung video. Pero maaring hindi rin kasi nung time na yun ay medyo matagal na yun baka iba rin, no? Baka nagpa-check up lang siya at that time ng kanyang mata, mga kasambreros. So, yung naka-stripes nga siya, no? Na kung saan ay nakita rin siya ng mga fans, mga kasambreros, na at nakapagpa-picture sa kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos, update din tayo, mga kasambreros, si Alden at ang mga tropa pips, no? Kasama of course sina Barbie Forteza, Christopher Martin, ay spotted sa alam ko ngayon ang kasal ni abay sila sa kasal, mga kasambreros, ni Gerald Dapoles at Kim Molina. So dito ay nagpa-picture pa nga sila sa dito sa may isang dun sa mismong siguro buffet or catering services na dito na gaganapan or ginanapan ng kasal ni na Gerald Dapoles at Kim Molina. Ako po ay nag-voice over ng 5 p.m. March 1, 2026, mga kasambreros. May nag-post din dito. Isa yata sa mga hindi ko alam, isa siguro sa mga staff dito sa restaurant or catering service or cafe na ito, mga kasusunod 9 hours ago. Pinote Joanne, Alden Richards and Cutie Barbie Forteza at Panglao, Bohol, mga kasambreros. So sa Panglao, Bohol, yung reception na naging abay sina Barbie Forteza at saka Christopher Martin. Alam ko may mga kasama din nila sa industriya, sa showbiz, no, mga kaibigan ni Kim Molina at saka ni Gerald Dapoles, na kung saan nga yung iba dito, may ibang angulo dito na parang binibigyan nila ng meaning, no? Sina Alden at Barbie Forteza na sweet daw and so on, mga kas. Pero mag best friend lang po ang dalawang ito, mga kasambreros. Kasama dito of course sina Mama Ten at saka Laysam, mga kasambreros, sa kasal niya Gerald Dapoles at saka niya Kim Molina, mga kasambreros. Yon. Wala pa akong video yung iba ay bukas na lang, mga kasambreros. Wala pa ako ng video ng mismong pag-aabay nila dun sa kasal ng kanilang kaibigan, mga kasambreros. Pero pag meron na ay of course i-update ko rin po kayo. Pero may teaser photo na pinost dito ang isang admin na kung saan ay si Sir Alden po ay actually post ito ni RV Matibag sa kanyang Instagram, mga kasambreros. Glam by yours, si Sir RV Matibag ang nag-ayos kay Sir Alden. Tapos yun, ito yung outfit ni Alden sa pag-aabay niya sa kasal niya ng kanyang mga kaibigan na sina Gerald at Kim, mga kasambreros. So parang parang katunog parang sarcasm or parang siya, hindi siya kasi di ba si Gerald Anderson at Kim Chu. So parang katunog siya, no, mga kasambreros. Si Gerald Napoles lang siya, ibang apelyido at saka ibang tao. Gerald Napoles at Kim Molina. So dati, di ba, si Gerald Anderson at saka si Kim Chu na hindi rin naman nagkatuluyan, mga kasambreros. Na parang napag-connect ko lang na, parang magkatunog sila, mga kasambreros. Parang coincidence na ba? Yung parang ganoon, mga kasambreros, no?
So naisip ko lang din mga. Tapos ito, kanina lang to pinost ng AR team. Ito po ay doon pa sa tao dito sa ARXV concert ni Phenomenal Box Office Cinema King, pero pinost ito kanina ng A-Team community 1 hour ago. A-Team, get ready, we are gearing up to share a very important update that will shape our next steps. Make sure your notifications are on, big news is just around the corner, stay tuned. Hindi ko alam kung baka organized or nag-organize ang A-Team ni Alden ng panibagong celebration para sa kanya or something mga kasos, pero yun yung naisip ko, parang may ina-arrange sila na event para kay Sir Alden. Tapos malalaman na natin yan. Ito po ay post nila kanina 1 hour ago, mga kasambreros. So abangan din natin yung ino-organize ng A-Team ni Sir Alden, mga kasambreros. So na kaya ito? Baka hindi rin naman siya concert kasi kaka-concert lang ni Alden, pero abangan natin yan, of course, no? Mga kasambreros. Tapos mamaya 7:15 PM, ako po ay 5 PM nag voice over. So ang Stars on the Floor, of course, mamayang alas 7:15 ng gabi, mga kasambreros. Nag-post dito ang Stars on the Floor kanina. Dito ay ang hashtag nila ay SOTF Collab Hataw. No, kasama of course dito sa mga pictures ang mga contestants or dancers, and sina Alden and the coaches or dance authority, mga kasambreros. So andito na si okay. So so may parehong ano pala dito, magpa-partner na parehong lalaki, si Jao ng Alamat, si Rocco Nasino. So ganun, tapos si Jasmine Curtis Smith at saka si Kaya. Si Sofia ng Kaya, mga kasambreros. So baka, nga no, parang may shuffle sila. Ang galing ng concept nila. So aabangan natin ito. So yung steady na magpartner dito na boy and girl ay na Sugar Mercado at saka si Jeremy ng Horizon. Tapos si Paul Salas at saka si Denise ng Kalista. Tapos si Shanti naman at si Joker ng First One. So sila yung boy and girl partners. Tapos si Jao ng Alamat at si Rocco Nasino, magpa-partner sila. Jasmine Curtis Smith at saka si Sofia ng Kaya. Grabe, ibang concept, mga kasambreros, na ang cute at ang galing lang ng kanilang naisip na ito, no, ng Stars on the Floor production team. Tapos 16 hours ago, tinandem niya at pinagtabi si Alden at saka si Shanti, mga kasambreros, no, si Rowie Orsulum na taga Geneva, Switzerland, mga kasambreros. Alden Richards found his new love na nga ba sa katauhan ni Shanti Videla, no. Tapos ito po ay edited picture, no, mga kasambreros. Parang totoo siya, no, maraming nag-shift sa kanila na netizens. Sa palagay niyo bagay ba sila at pwedeng real couple, Alden Richards at Shanti Videla? So ang daming likes, 252 likes, mga kasambreros. Pero ito po ay isang fan-made lamang, of course, na picture, mga kasambreros. Tapos 1 hour ago, na-feature din nila yung picture ni na Alden at ang iba pang abay doon sa dito sa isang cafe nga, mga kasambreros. Aldenatics, Quezon City. Ito po yung nag-post nito, mga kasambreros. So na feature na dito or yung pinost nila ay yung mismong picture nila Alden doon sa event nila sa Bohol, mga kasambreros. So sa Panglao, Bohol, ito yung kanilang dito, kanilang venue or location, mga kasambreros. Sabi dito ni Aldenatics Quezon ay looks like they're having a fun night. Alden, Barbie, Tuns and his wife, Tuns and his wife, all smiles, good vibes and well-deserved downtime together. So si sinong Tuns IGs, no, ito yung yung asawa pala ni Christopher Martin ito, sorry. Si Tun pala yung kanyang pangalan, mga kasans. Hindi ko alam kung ano yung tunay niyang pangalan, pero yun.
Tapos ito, kahapon, Elma Casanova, umaasa pa rin siya sa Kathleen, no? Sabi niya ito, low-key nga ni, Diyos ko Alden, bakit ganyan mga choice of song mo? Hindi ko na ano dito yung kantang Dilaw. Dilaw yata yung pinlay niya sa IG eh. Pero, ikaw, i-verify ko pa ito mga customers or maghahanap pa ako ng video niya mismo. Kaya, kalmahan nyo mga bashers hanggat walang announcement. Daming likes, so 151 likes mga kasombreros. Posted ito ni Alma Casanova mga kasombreros. So kahapon niya ito na post. Low-key, no? Ano ibig sabihin niyan? Low-key announcing. Sobrang dilulo na kami. Sobrang dilulo na kami, please, no? Low-key. So parang sabi niya low-key lang ang Kathleen mga kasombreros. Dito sa or low-key lang mga kasombreros yung Kathleen, no? Sabi niya dito sa kanyang post mga kasombreros. Tapos, yun pala, no? Hindi ko pala naano dun sa yung video kanina ng 80 mga kasombreros dun sa kanilang parang na-recall niya lang or na-recall or na-replay mga kasombreros. Tapos ito si Sir, ito si Sir po ay kasamahan ni Alden or parang naging host doon sa 75th anniversary ng St. John Colleges nga mga kasombreros sa Laguna, na kung saan ay kasamahan niya or nag-introduce or naging kasamahan niya at in-introduce niya si Sir Alden mga kasombreros, na kung saan ay naging part nga ng 75th 75th anniversary ng St. John Colleges. Pero ito pala performer pala siya mga kasombreros, no? Sorry. Tapos yung iba't ibang activities na ginawa sa St. John Colleges mga kasombreros. So yun, parang intramurals or foundation day sa isang school na may singing contest, may dance contest, and so on. So, pero kanina lang niya pinost, no? Hindi ko lang kung bakit kanina lang niya pinost mga kasombreros ni Sir yung yung video na ito. Pero ito po ay nung time pa na nag-guest si Alden ng St. John Colleges mga kasombreros. Tapos major item tayo, yung Instagram story dito ni Laysam ay nasa beach sila mga kasombreros. Tapos although Laysam 8 minutes ago nung nakuha ko tong picture mga kasombreros, no? Pero very limited, may 2 cottages, tapos yung mismong view nung beach nga mga kasombreros ang pinost dito ni Sir Laysam, no? Pero ang naisip ko dito, maaring ito yung karugtong at saka dito yung venue ni ng kasal ni ni Kim Molina at saka ni Gerald Napoles mga kasombreros. So wala kasi siyang location wala siyang location na nilagay or tinag dito sa kanyang Instagram post mga kasombreros. So yun, and yun lang talaga, no? Pero malamang sa malamang beach ito, tapos ay ito yung naging venue ng kasal. Wala pa kasi akong videos, pero pag may videos sa tayo bukas, mas magiging malinaw yung mga information natin mga kasombreros na beach wedding. Parang gano'n, no? Parang beach wedding yung venue ng kasal ni na Gerald at Kim mga kasombreros. Bukas, ito ay utang ko pa sa inyo. Mag-update ako of course ng kung totoo nga nasa beach yung location ng Nina Kim at saka ni Gerald mga kasombreros. So ako po ay mag-update of course, no, bukas. Tapos yon, saka ko lang siya pero po pwede rin naman kasi Panglao Bohol. So kung Panglao Bohol, kasi di ba Bohol maraming tawag dito, maraming beach din sa oo. Ano nga siya, parang island yung Panglao Bohol mga kasombreros, at marami siyang resorts nung sinearch ko sa Google or sa Chrome mga kasombreros. So
malamang, no, 95% sure ako na ito yung beach na pinost ni Sam ay yung mismong venue ng kasal ni na Kim at Gerald. So, nagsisearch kasi ako sa TikTok, wala pa rin lumalabas ng kasal ni na yung mismong kasal ni na Kim at Gerald mga kasombreros. So, yun. Pero bukas, i-update ko kayo. Tapos, next item natin, yun. So, announcement lang, of course, sa Stars on the Floor. Tapos, bukas ay Monday na, no? Marami tayong aabangan. Ila-last item ko itong kay Sir Donnie, no? Nakakatuwa din itong Dreamscape Entertainment, Donnie Pang and Cut. Here are some exclusive behind-the-scene moments of Roja Zero Involvement, the final escape weeknights. Patapos na rin pala to, mga kasombreros, na 8:45 PM sa Kapamilya. Tapos yun nga, si Sir Donnie dito ay may mga behind the scenes na pictures mga kasombreros na pinakita ang Dreamscape Entertainment. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen at konting dumbbell item. Tapos ay may play ba ako dito na video. Sige, itong sa A-Team ni Alden, nakasama siya. Of course, mga kasombreros, ay i-play ko po ito. Tapos itong kay Ma'am Catherine, mga kasombreros, kung gusto nilang po na pakinggan, so hindi ko po kayo pinipilit. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Confident? 100%. Yan ang feels when you find your alagang ideal. Expert care with every checkup. Wellness products for ideal vision and hearing. Ideal choices that fit our needs. Malinaw. 'Di ba? Be here for you guys. I hope to see you guys soon. Sobrang makaka-relate po tayo dito sa ating Word of God mga kasombreros kasi sobrang relevant nito ngayon. Usapang buwis tayo, yan yung ating title. Medyo mahaba ito, Luke 20 verses 20 hanggang 26 mga kasombreros. Pakinggan lamang po natin. Ito po yung scenario na kung saan ay tinest ng mga Pariseo at ng mga tao doon si Jesus Christ kung ano yung opinion niya, kung ano yung truth, ano yung masasabi ng Diyos, anong masasabi ng Messiah tungkol sa pagbabayad ng buwis or taxes sa gobyerno. Sabi niya dito, so they watched him, si Jesus Christ, talagang talagang center of attraction si Jesus Christ mga kasombreros, and sent spies who pretended to be righteous, that they might seize that they might seize on his words in order to deliver him to the power and the authority of the governor. Grabe, no? Nagpadala daw ng mga espiya ang mga nasa gobyerno at ang mga Pharisees, mga kasombreros, yung mga namumuno doon para pag nagkamali siya ng kanyang sasabihin about buwis ay dadakpin siya, no, at ipapadala sa otoridad ng gobernador. Then they asked him, tinanong nila si Jesus Christ, saying, "Teacher, we know that you say and teach rightly, and you do not show personal favoritism, but teach the way of God in truth. Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not?" But alam ni Jesus Christ, no, sabi nito, but he perceived their craftiness, and he said to them, "Why do you test me? Show me a denarius. Whose image and inscription does it have?" So grabe, no, talagang yung kanyang wisdom mga kasombreros ay hindi mapapantayan. So humingi siya ngayon ng isang denaryo. Yung denaryo mga kasombreros ay parang piso, no, yun yung tawag dati sa pera sa Roma. Ano, mga kasombreros, sabi niya dito, they answered and said, "Caesar's," no, sabi ng mga tao. And he said to them, "Render therefore to Caesar that are Caesar's, or the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." But they could not catch him in his words in this presence of the people, and they marveled at his answer and kept silent. So grabe, no? Dito natin makita talaga na amazing ang wisdom ng Panginoon ng Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, mga kasombreros, si Jesus Christ. So pilit nilang sinisilo,
pilit nilang pinapainan mga kasembreros at saka hulihin sa pamamagitan ng kanyang sariling salita, no, at sa kanyang sariling mga turo. Pero wala, mabalik lang din sa kanila, parang boomerang pag parang hinagis nila sa kay Jesus Christ, bumalik din sa kanila yung kanilang maling motibo, no, maling pagtatangkang mga customers, pagtatangka na hulihin siya mga customers in a wrong way. So hindi pa niya time, no, mga customers. So sa atin talagang napaka mainit-init itong mga usapin mga customers, especially ngayon nga na bulgar na naman, no, na mga Marines, 17 Marines yata na nagbulgar mga kasos. Medyo late ako mga kasembreros na ma-upload dito kasi medyo dinadamihan ko yung ating Word of God mga kasembreros. So binulgar na mga Marines na kung sino yung mga nakatanggap ng bilyong pera, male-maleta mga kasembreros. So dumami, no, ang yung mga listahan. Sabi ko, ilang listahan pa kaya yung kailangan dito para mapanagot ang mga sangkot sa talamak na korupsyon sa ating bansa ngayon mga kaso, especially sa mga national officials natin. So pero Diyos na, no, at saka hustisya ang nakakaalam at kung ano ang dapat gawin dito mga kasembreros. So yun nga, no, talagang si Jesus Christ dito ay nagtuturo sa atin ng napakahalagang prinsipyo at katotohanan when it comes to responsibilities natin sa Diyos at saka sa gobyerno. Alam nyo, tama naman yung pagbabayad ng buwis, okay? Tama yun kasi it's our responsibility, no, bilang citizen ng isang bansa ay talagang magbabayad at kailangan natin magbayad ng buwis, no, sa ating trabaho, for example sa sahod. Kapag above 25,000 and above mga kasembreros, meron ng buwis yan, may sahod, kinakaltas, may tax niyan mga kasembreros, no, income tax ang tawag doon. Kapag sa mga fast foods, ngayon lang talaga talamak ang tax sa mga kasembreros. Yung mga value added tax, na iba kasi yung income tax tsaka yung value added tax. Yung VAT mga kasembreros or value added tax, yun yung mga pag bumibili tayo sa mga grocery store, sa mga items natin sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee and so on. Yung mga binibili natin sa fast food, no, pag kumakain tayo mga kasembreros. So may mga VAT yung mga yun mga kasembreros. So sabi ng mga tao, value added tax. So saan yung value na na-add doon kung hindi naman ginagamit sa masama, kung ninanakaw lang ng gobyerno. So purely tax lang talaga siya, no. So sabi ng mga so part ng responsibility natin yon. Pero niya, no, when it comes to righteousness and justice mga kasembreros, ay masisingil din yan, no, sa tamang panahon ng Diyos mga kasembreros. Tayo lamang po ay maging matiyaga at saka talagang manalangin na bigyan tayo ng Diyos ng isang leader, no, ng mga leader sa government na may takot sa Diyos, no. Kung may takot sila sa Diyos ay matatakot silang pagnakawan ang gobyerno, ang tao mga kasembreros, kasi nga ay mahal nila ang Diyos at mahal nila ang tao. So ganoon po siya. So Jesus in this verse is teaching us an important principle about our responsibilities towards God and government when he said to give to God what is his, no, kay Lord mga kasembreros, into government what is theirs. He is highlighting the concept of stewardship and obedience to both God's authority and earthly authorities. So yun siya, no, may alam niyo yung tithes mga kasembreros. So kung meron tayong responsibility sa gobyerno, meron din tayong responsibility sa Panginoon. So kung kayo po ay nagsisimba, di ba, sa simbahan merong offerings, may tithes na may 10% mga kasembreros. So most especially yung offering kapag umiikot-ikot na yung basket sa simbahan. So yun ay part natin ng pagbabalik ng meron tayo sa Panginoon. So which is sa iba, 10th, no, tithe mga kasembreros, ibig sabihin ikapu 10% ng iyong income, ng iyong sahod, ng iyong net na sahod mga kasembreros ay ibinabalik natin sa Diyos. Kasi we know and we believe na lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. Yung buhay natin, yung hininga natin, di ba? Kung sisingilin tayo ng Diyos sa bawat oxygen na hinihinga natin at saka nilalanghap bawat segundo, siguro ay malaki na yung utang natin, no? Kung ilang taon na tayong nabubuhay sa mundong ito mga kasembreros. And even, no, from the sinapupunan pala ng ating nanay ay may buhay na tayo doon. So humihinga na tayo. Grabe, no?
very sophisticated in it. Tapos, grabe, hindi mo ma-explain yung kadakilaan ng Diyos na, di ba, sa loob ng sinapupunan, yung baby, may singit ko lang, yung baby, wala namang butas ang siya ng nanay, pero nakakahinga siya at nagkakaroon ng buhay. So, grabe, no? Doon pa lang na-amaze ka na sa kadakilaan ng Diyos, mga kasambreros. So, this emphasizes the importance of honoring and fulfilling our duties and obligations in both spiritual and secular realms. So, kasi di ba, we are children of God, so we have responsibilities na, kasi yung 10% mga kasambreros, hindi natin sabihin na, parang mahira, o parang ano siya, parang, bakit mo ba kukunin, Lord, mayaman ka naman. So, it's one way of cycle na i-bless pa tayo ng Panginoon dahil lang bibigay tayo, binabalik natin yung para sa Kanya. So, ganun po siya mga kasambreros. And, yun nga, no, kung hindi ka naman makakapagbigay ng 10% kasi wala namang pilitan yan mga kasambreros, it's kung ano na lang yung tinitibok ng heart mo or willingness ng puso mo na ibigay. So, ganun siya. Walang pilitan po yan mga kasambreros. It's the conviction and it's the status of your heart pa rin yung mas mahalaga. Hindi mo naman nagbibigay ka ng ikapo tapos masakit naman ang loob mo. So, mas mainam na kung ano lang yung ibibigay mo na masaya ka at saka willing ka. So, ganun po siya. Because God looks at the heart, no, the status and the condition of your heart when you give mga kasambreros. Parang sa tao, no? Nagbibigay ka nga ng malaking amount pero tinapon naman yung pera kasi nga kasi nga galit tsaka parang masama pa yung loob na nagbibigay. So, parang much better na lang wag na lang magbigay, no? Kasi sa masama pa yung loob niya, mag-aaway pa kami. So, parang gano'n lang din yung mga kasambreros sa Panginoon natin. So, the verse in Luke chapter 20:20 to 26 discusses the interaction between Jesus and the religious leaders who tried to trap him into making a statement that would allow them to accuse him of either blasphemy or treason. So, yun nga, no? Talagang dinadakip nila. Kapag gusto nilang hulihin si Jesus Christ sa kanyang mga salita at saka sa kanyang mga turo. Jesus astutely responds by acknowledging the authority of earthly rulers and the right to impose taxes, while also emphasizing the importance of giving to God what belongs to God. This verse or this serves as a reminder for believers to be good citizens and obey the laws of the land, including paying taxes. Grabe, no? Talagang kung hindi infinite at saka hindi hindi godly yung wisdom mo doon ay talagang madadakip ka ng mga kasi maalam itong mga religious leaders na ito. Kumaga pa mga nag-aral ito sa mga theology, nag-aral sila mga intellectual people ito mga at saka mga relihiyoso kuno yung mga taong ito, pero knowledge lang yung meron sila, intellect without wisdom mga kasambreros. However, there are certain situations where disobedience to earthly authorities may be justifiable. For example, if a law or directive goes against God's commands or requires actions that contradict one's faith and morals, then disobeying such a law may be necessary. Believers should prioritize their allegiance to God over submission to earthly authorities in those cases. So, in case-to-case basis, kagaya ng na-mention ko kanina, kung nagbibigay ka ng 10% or ng ganitong amount, ay kasi justice yun no? Kung mapa-conviction mo, mga kasambreros or conscience. So, mas mahalaga pa rin na yun nga, no? Mag-ano tayo dun sa willingness ng iyong puso, mga kasambreros, over dun sa responsibility or obligation itself. So, sa final thought natin, let's honor God in all parts of our lives, even in how we manage our finances, like Jesus advised the Pharisees and Herodians. Let's make wise choices without sacrificing our values for material wealth. We must be responsible custodians of what we have, returning to God what is His due. Will we choose to follow this wisdom and make our financial choices in line with God's teachings? So, yun ang tanong dito mga kasambreros, no? So, ito dapat ay sinusunod natin. So, we pay taxes. Ako po ay nagbabayad ng tax. Tapos yung family namin nagbabayad ng tax sa lupa, no? Dito sa lote na kinatatayuan ng bahay. Yung maliit na lupa, no? Na meron kami na sakahan na palayan na sinangla rin namin kasi nga failure naman parati kasi nga yung financing and so on ay hindi kaya. So, yun po, may tax pa rin kahit paano binabayaran every year. So, yun, ang responsibility natin ito. And of course, kapag ikaw po ay talagang cheerful giver, kapag ikaw po ay nagbibigay ng para sa tao, no, which is definitely mahal ng Diyos ang mga taong nagbibigay ng may saya at galak sa kanilang puso.
2 Corinthians 9 verse 7 po yan mga kasembreros. Mahal ng Diyos ang mga tao nagbibigay ng may galak sa kanilang puso, no? Kung paano natutuwa silang magbigay. Cheerful giver mga kasembreros. So mas pinagpapala po ang mga taong iyon, no? Mga kasembreros. So ganoon din po yung pagbibigay natin sa Diyos lalo na. Salamat sa Word of God, ha, no? Apoy pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka our sense of responsibilities natin sa Diyos at sa gobyerno. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamaras, and paalam po.